الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ito po yung unang sesyon ng ating aralin. Ayan, Ad-Darsul Awwal, ang unang aralin ng ating online Fara'id course. Ang inyo pong lingkod mismo ang gumagabay sa pag-aaral na ito. Walang iba kundi si Sheikh Ali Hassan Taha, at tayo po ang founding president ng Philippine Da'wah Islamiyya Advocates. Gayon din ang Wisdom Islamic Education and Learning Institute. Tayo din po yung founding director nito. Actually, ang ating pag-aaral na ito ay bahagi ng programa ng Wisdom Islamic Education and Learning Institute under sa Philippine Da'wah Islamiyya Advocates. Ayan. At ito din po yung magbibigay sa atin ng certificate kapag natapos po natin ang mga kinakailangan sa kursong ito. Ang uunahin po natin talakayin ay ang kabuuan ng aralin. Ayan. Uunahin po natin talakayin yung khulasa ng ating aralin. Tapos, pupunta na po tayo doon sa detalyado o doon sa details ng nilalaman ng ating inaaral ngayon. So ito po yung kabuuan ng aralin. Una, ang fara'id po ay ang kaalaman sa pagkukwenta at paghahati ng pamana. Ayan. So yun po yung tinatawag na fara'id. Ito po ay kaalaman sa paghahati ng pamana, ganun din po yung pagkukwenta nito. Ayan. Then, ang pakinabang nito ay ang may hatid ang bawat bahagi sa tagapagmana nito. Ayan. Ibig sabihin ay yun po yung kabuluhan ng asignaturang fara'id. Sa pamamagitan nito ay makatarungan po na may pagkakaloob sa tagapagmana yung nararapat na bahagi. Ayan, na dapat niyang manahin. Ayan, sang-ayon sa instruction o tagubilin ng dakilang tagapaglikha at ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang-ayon sa pag-unawa ng mga salaf as-salih. Ayan. Ikatlo ay ang hatol nito ay pangkalahatang obligado o yung tinatawag na fardu kifaya. Ayan. Ibig sabihin ay maisasalba ng marunong nito ang hindi marunong. So, sa isang pamayan ng Muslim, dapat po mayroon sa kanilang marunong nito. Dahil kung wala, lahat po sila ay magkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po yung fardu kifaya o pangkalahatang obligasyon. Ayan. Yun po yung isa sa kadahilanan o malaking kadahilanan na dapat natin pasalamatan. Ayan. Sa ating mga pantas dahil yung kanilang pag-iral sa isang lugar na isasalba nila yung mga nalalabing Muslim o yung mga ibang kamusliman na hindi marunong doon sa kaalaman na alam nila o batid nila. Halimbawa ng fara'id. Ayan. So ang mahalaga ay mayroon pong ilan sa mga kamusliman sa isang lugar na marunong nito. At maisasalban niya sa pagkakaobliga ang ibang mga kamusliman sa lugar. So yun po ang fardu kifaya. Ikaapat na khulasa ay ang pagkakatagubilin nito ay batay mismo sa Quran, Sunnah at pagkakasundo ng mga pantas. So hindi po ito ikatang isip lang, kundi ito po ay batay sa mismong instruction o tagubilin ng Quran, gayon din ng Sunnah ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman ang mga pantas, ayan, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap, hanggang sa pagkagunaw ng mundo, dahil hindi maaring mabago yon, ay nagkakasundo sila sa pagkakaobliga ng fara'id. Number 5 ay kukunin mula sa naiwan ng yumao ang gastusin sa kanyang bangkay mula sa pagligo hanggang sa paglibing. So kapag po mayroong bangkay, namatay ang isang tao,
batid natin na siya po ay papaliguan, ayan, babalutin, dadasalan, ihahatid sa kanyang huling hantungan. Mayroon pong mga tatrabaho doon. Ayan, yung mga tagapaligo sa kanya, tagabalot sa kanya, tapos yung tagadala na maghahatid sa kanya sa libingan, yung nagukay ng libingan, tapos yung bayad doon sa libingan at yung iba pa. So lahat po yun ay pinagkakagastusan. At ang gagastusin doon ay dapat manggaling o kunin ito mula sa naiwang kayamanan ng yumao. Ayan, hindi po ito kukunin mula kanino man kundi mula sa kanyang kayamanan. Maliban na lamang kung walang-wala, halimbawa, so dapat ito ay panagutan ng kanyang mga anak o kamag-anak o di kaya ay ang kanyang mga kapatirang kamusliman doon sa lugar. Ayan. Pang-anim ay kailangan bayaran mula sa naiwan ng yumao ang mga utang niya na nakaugnay sa kanyang ari-arian at sa kanyang panrelihiyong obligasyon. So, yung yumao po, halimbawa, mayroon siyang sasakyan at yung kanyang sasakyan ay hindi pa fully paid. Ayan, hindi pa nabayaran ng buo. So, mula sa kanyang kayamanang naiwan, kukunin doon yung pambayad ng buo doon sa hindi pa niya nababayaran sa kanyang sasakyan o di kaya sa kanyang bahay o di kaya sa kanyang motor kung mayroon man. Ayan. So, ganun din na kukunin mula sa kanyang kayamanan kung ano man yung pagkakautang niya sa kanyang panrelihiyon na obligasyon. Halimbawa ng Hajj o di kaya ng zakat. Dumating yung haul. Ibig sabihin ay lumipas ang isang taon. Tapos sinadya niyang hindi magbigay ng zakat, dinatnan siya ng kamatayan. O di kaya ay siya ay naobligahan na magsagawa ng Hajj dahil may kakayahan. Tapos sinadya niyang hindi pa gawin ito, hindi pa tumugon doon. Tapos dinatnan siya ng kamatayan. So kukunin po mula sa kanyang kayamanan yung mga gastusin, yung kanyang zakat na hindi na ipagkaloob, yung kanyang gastusin dapat sa Hajj na hindi niya na isagawa. So dapat yung kanyang pamilya katulad ng kanyang mga anak o kapatid o sino man sa kanila na nakapagsagawa na ng Hajj, siya ang magsasagawa, ayan, ng Hajj para sa yumao. So, babawasin yung gagastusin na yon mula sa kanyang naiwan na kayamanan. Ayan. So, pang-pito ay ang tao ay maaring maghabilin ng bahagi ng kanyang naiwan para sa gusto niya. Ayan. Ngunit hindi kabilang sa mga tagapagmana niya. So yun yung tatandaan natin, po pwede kang maghabili ng bahagi ng kayamanan mo para sa taong gusto mo, pero siguraduhin mo na hindi kabilang sa mga tagapagmana mo yung hahabilinan mo halimbawa ng bahagi ng kayamanan mo. Ayan. At ang pinakamalaki na maaari niyang ihabilin ay ikatlong bahagi nito. So hindi pwedeng lumagpas sa ikatlong bahagi ng kanyang kayamanan ang maaari niyang ihabilin. Ayan. Pwedeng mas mababa doon, pero hindi maaring mas taasan pa niya. O di kaya ay higitan pa niya yung ikatlong bahagi ng kanyang kayamanan. O pwede niyang bawasan yon at hati-hatiin halimbawa, o di kaya buuin niya yung ikatlong bahagi, tapos hati-hatiin niya halimbawa sa dalawa o tatlong katao ayon sa kanyang gusto. Basta't ang mahalaga, ang minimum nito ay hindi sukat, pero ang maximum nito ay sukat. Yun po yung ikatlong bahagi. Pangwalo ay pagkaraan kunin mula sa naiwan ng yumao ang lahat ng gastusin sa kanya, utang niya at ng ari-arian niya at habilin niya ay saka na pa lamang maaring hatiin ang mana. So ibig sabihin, pag natanggal na o nakuha na mula sa kanyang naiwang kayamanan, yung mga dapat na kunin, katulad ng ating mga nabanggit, ayan, na pagkakautang niya o pagkakautang ng kanyang ari-arian at yung habilin niya, din saka na po ito maaring hati-hatiin ng mga kwalipikadong mga tagapagmana yung kanyang ari-arian. Ayan. Pang-siyam, last but not the least, ay hahatiin ang mana sangayon sa pagkakasunod-sunod ng kinabibilangan ng mga tagapagmana. Ayan, so mayroon pong mga tagapagmana na tinatawag na sahibu fardo min ashabil furud. Kabilang siya sa mga tagapagmanang manahin yung fix o di kaya ay nakatakdang halaga. Ayan, usukat. Itinakda mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. So sila ang unang dapat na asikasuhin, ibigay mo na sa kanila yung fix o yung nakatakdang bahagi nila mula sa yaman o mula sa naiwan ng yumao. Ayan. Then pagkaraan ay saka na pa lang yung ashabut ta'sib. Ibig sabihin kasunod naman yung ashabut ta'sib. Ang ashabut ta'sib, yun naman yung mga tagapagmana
na ang kanilang mamanahin ay yung natira pagkaraan kunin ng mga tagapagmana ng fix o di kaya ay nakatakdang bahagi. Ayan. So pagkaraan po nila makuha yung sa kanila, kung may natira po doon sa naiwan ng yumao, saka na palang magmamana yung mga taong tinatawag na tagapagmana ng ta'sib. Ayan, ashabut ta'sib. So ibig sabihin lang nun, kapag walang natira, wala po silang mamanahin. Ayan, kaya dapat mauna yung mga tagapagmana na may fix o di kaya ay may takdang laki ng kanilang mamanahin. Ayan. Then pagkaraan ng ashabut ta'sib, saka na papasok ngayon yung tinatawag na ashabur rahim. Ibig sabihin yung mga kamag-anak na maaring magmana. Ayan, doon sa yumao. Ayan. Pagkaraan ng ashabut ta'sib. Ayan. So, ibig lang sabihin noon, pag walang natira, pagkaraan kunin ng mga tagapagmana na may takdang mana yung kanila, so wala nang mapupunta sa mga magmamana ng natira. Ayan. Then, kapag mayroon pong tagapagmana, ayan, doon sa natira, so hindi na rin magmamana yung mga natukoy na mga kamag-anak na hindi naman totally sila tagapagmana, pero maaari silang magmana. So, kapag mayroon po o nag-i-exist, o ibig sabihin ay umiiral ang tagapagmana ng natira, so wala na silang pagkakataon na makapagmana pa. Ayan. So yun po yung kabuuan, siyam na kabuuan ng ating aralin ngayon. At ito po, iisa-isahin natin ito, yung details. Ayan, ididetali natin ang ating mga nabanggit. Ayan, so ito na po, no? Una po, ayan, nakasulat sa Arabic, no? Al-fara'idu hiya al-ilmu biqismatil mawarith fiqhan wa hisaba. So ano po ibig sabihin nun? Ang fara'id ay ang kaalaman sa paghahati ng pamana ayon sa panuntunan at pagkukwenta. Ayan, yun nga yung nabanggit natin kanina, no? Then, faidatul fara'id isalu nasibi kulli warithin ilay. Ayan, so ikalawa, ang pakinabang ng faraid. Ano nga ba ang pakinabang nito? Ayan. Kaano nga ba ito kahalaga? Ano nga ba yung kahalagahan nito? So sabi, isalu nasibi kulli warithin ilay. Ang paghahatid ng bahagi ng bawat tagapagmana tungo sa kanya. Sa pamamagitan nito, may hahatid natin yung dapat na manahin ng tagapagmana, kwalipikadong tagapagmana doon sa yumao. Ayan. Then pangatlo, hukmul fara'id. Ano nga ba ang hatol sa fara'id? Ayan. So sabi, fardu kifaya. Idha qama bihi man yakfi, saqata al-fardu an baqiyatin nas. Ayan. Ang ibig sabihin nun, ang hatol sa panuntunan ng fara'id ay ang fardu kifaya. Ayan, pangkalahatang obligado. Ayan. So, yun nga yung sinabi natin kanina, no? Kapag tumugon dito ang makakasapat ay malalaglag ang pagkakaobliga mula sa mga taong natira. So, ibig sabihin, kapag mayroong marunong, ayan, doon sa isang lugar, hinggil sa fara'id, so naisalba nila dahil doon ang mga iba pang kamusliman na nandoon sa lugar. Yun nga yung sinasabi natin na dapat natin pasalamatan sa mga pantas. Ayan, dahil sa yung kanilang existence, yung kanilang pag-iral sa lugar, na isasalba nila yung mga ibang kamusliman sa lugar dahil alam nila yung kaalamang iniutos mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala o inobliga mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pangkalahatang obligasyon. Ayan. So, yun po, no? Ano naman yung mga dalil? Kailangan natin yung dalil. Sabi nga natin, hindi katang-isip lang, kundi kailangan ng mga batayan. Ano nga ba ang dalil ng mashru'iyatil fara'id? Ang mga batayan ng pagkakatagubilin ng fara'id. Ayan. So, una po ay ang Quran, dahil ito naman yung pangunahing batayan po natin. Ayan. So, mababasa po natin minal kitabi qawluhu ta'ala, mula sa Quran, no? Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. Ayan. So, wagayruha minal ayat. Mayroon pang mga ibang ayat, ayan, bukod dito. So, ano nga ba ang kahulugan ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ayan, mula sa Quran, ang sinabi ng kataas-taasan, may bahagi ang mga kalalakihan mula sa naiwan ng dalawang magulang at ang mga malalapit na kamag-anak, at may bahagi ang mga kababayhan mula sa naiwan ng dalawang magulang at ang mga malalapit na kamag-anak, maliit man ito o malaki. Ito ay
bahaging obligado. So ibig sabihin ay inobliga ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. Then sa sunna naman o sa hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minas sunnati qawluhu sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakar, muttafaqun alayh wa ghayruhu min al ahadith. Ayan. So ano ang kahulugan ng sinabi ni Propeta Muhammad? Wala naman sa sunna ay ang sinabi niya, pagpalain nawa siya ni Allah at payapain, ibig sabihin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ipagkaloob niyo ang faraid, mga takdang bahagi. Ayan, yun yung mga fixed na bahagi, no? Sa mga may-ari nito. Ano mang matira ay pagmamay-ari ng mas karapat dapat na lalaki. Ayan, so anyway, sa ating pag-aaral, ayan, ay mapag-aaralan po natin yung paliwanag ng lahat ng ito dahil ang paliwanag ng lahat ng ito ay ang ating pag-aaralan. Ayan. Then, sa ijma' naman, sa napagkasunduan naman, min al-ijma' ajma' ulama' al-ummati 'abra al-'usur 'ala fardiyyati wa maqadiri ahkam al-mawarith al-warida fil kitab was sunnah. At mula naman sa ijma' pagkakasundo o napagkasunduan ng mga pantas. Ayan. Nagkasundo ang mga pantas ng umma sa pagdaan ng mga panahon ukol sa pagkakaobliga. Ayan, ukol sa pagkakaobliga at mga sukatan ng mga panuntunan ng pagmamana na nabanggit sa Quran at sa Sunnah. Ayan. So, siyempre, ganun naman talaga ang mga ulama kung ano ang nabanggit sa Quran at nabanggit sa Sunnah na tiyak. Ayan, ay nagkakasundo sila doon katulad ng ating nabanggit ngayon patungkol sa al-fara'id. Ayan. Al-huquq al-muta'alliqatu bit-tarika. Ayan, ang mga karapatang nakaugnay sa naiwan. Ibig sabihin yung kayamanan. Yumao si Ahmad at nakapag-iwan ng ari-arian. So ano nga ba yung mga karapatan na nakaugnay doon sa kanyang ari-arian? Ayan. Al-huquq al-muta'alliqatu bit-tarikati khamsatun murattabatun kattali. Ang mga karapatang nakaugnay sa naiwan ay 5 na nakaayos katulad ng mga sumusunod. So, ibig sabihin, 5 po ang nakaugnay dito. Ayan, tandaan po natin, no? 5 ang nakaugnay na karapatan sa naiwang ari-arian ng isang taong yumao. At ang 5 na ito, sundin natin sangayon sa kanilang pagkakasunod-sunod. Unang tutugunan natin yung una, doon din yung ikalawa, din yung ikatlo, din yung ikaapat, then bago yung ikalima. So kung walang ikaapat, wala mo ng ikalima. Kung wala yung ikatlo, wala mo ng ikaapat. Kung wala yung ikalawa, ay wala mo ng ikatlo. Kung wala yung una, wala mo ng ikalawa. So ganun lang po yun, kasimple. So ito na po. Ano nga ba yung una? Mu'anu tajhizil mayt min thamani ma'i taghsilihi wa kafanihi wa hanutihi wa ujrati ghasilihi wa hafiri qabri. Ayan. So ito po yung mga nabanggit natin actually doon sa khulasa o sa kabuuan ng ating aralin. So ano nga bang ibig sabihin ng una? Ang mga gastusin ng paghahanda sa yumao. So siyempre ihahanda po natin yan mula sa pagligo hanggang sa paglibing. Ayan. So kabilang na sa ginagastusan ay ang pagpapaligo sa kanya. Magbabayad po tayo ng gagawa nito. Ayan. Then yung bibilhin na ibabalot sa kanya. Ayan. At yung pabango na ipapabango sa kanya. Ayan. At yung magiging sahod ng kanyang tagapagligo at yung tagahukay ng kanyang libingan and so on. Ayan. So lahat yun ay sa paghahanda ng kanyang bangkay. Lahat ng gagastusin doon ay kukunin mula sa kanyang kayamanan. Ayan. So ang labas lang doon ay ang pagbibigay ng sadaka. Halimbawa, ibibigay siya ng sadaka. So, hindi po kukunin kung mayroon mang magkakaloob ng sadaka para sa kanya, kusang loob na mula sa kanyang pera, mula sa kanyang kayamanan. Halimbawa, ng kanyang mga anak o ang kanyang magulang. Dahil yung kanyang naiwang ari-arian, ito po ay pagmamay-ari na ng kanyang mga tagapagmana. So, magiging ito po ay hindi makatarungan. Ayan, sa side ng mga tagapagmana na kunin mula sa kanyang kayamanan ang ibibigay na sadaka. Ayan. Dahil wala naman itong kinalaman sa mismong yumao. Ayan. Actually, kapag namatay na yung yumao, ay hindi na po yan makakapagkaloob ng sadaka. Ipagkakaloob po siya ng sadaka, pero hindi po mula sa kanyang pera, kundi mula sa pera ng taong magkakaloob ng sadaka para sa kanya. So, yun po yung tatandaan natin. Ayan. Ikalawa ay ang al-huquq al-muta'alliqatu bi'aini tarika
Kaduyon al-muwathaqa birrahan. Ayan, anong ibig sabihin nun? Ang mga karapatang nakaugnay sa naiwan mismo. So, ito po yung nabanggit natin kanina doon sa kulasa, no? Na minsan, yumao yung tao, mayroon siyang sasakyan, mayroong bahay, mayroong motor, halimbawa, kaya lang, yung kanyang motor o yung kanyang bahay o yung kanyang sasakyan ay binabayaran niya ito ng installment. So, may kasunduan ito halimbawa. So, kailangan bayaran muna sa kanyang kayamanan yung kanyang kulang na hindi nabayaran doon sa kanyang ari-arian. O di kaya halimbawa ay mayroon siyang naisanla. Ayan, so kailangan tubusin yung kanyang naisanla mula sa kanyang kayamanan. Ayan, so direct na pong nakaugnay yun sa kanya at sa kanyang kayamanan. Ayan, so ganun po yun. So, kailan yun kukunin? Pagkatapos po kunin mula sa kanya yung paghahanda sa kanyang bangkay. Bago yung nakaugnay na karapatan doon sa kanyang kayamanan o ari-arian. Ayan. Then ikatlo po ay al-huquq al-muta'alliqatu bi dhimmatil mayt. Ayan. Kaduyun allati laysa fiha rahan sawa'un kanat lillahi ta'ala kazakat am lil adamiyyin kal qarb. Ayan. So ano po ibig sabihin ng pangatlo? Ang mga karapatan na nakaugnay sa responsibilidad ng yumao. Ayan yung kanyang responsibilidad. Ayan bilang isang Muslim. Yung kanina ay yun yung pinagkakautangan niya, ayan, na hindi niya nabayaran ng buo, nakaugnay doon sa kanyang ari-arian. Dito naman ay nakaugnay mismo sa kanyang responsibilidad bilang tao. Ayan. Halimbawa, ito ay katulad ng nabanggit natin, hindi siya nakapagbigay ng zakat o hindi siya nakapag-hajj. So kukunin mula sa kanyang kayamanan yung gastusin o di kaya yung zakat na hindi niya naibigay. Ayan. So ganun din po kung mayroon po siyang responsibilidad na dapat bayaran, halimbawa na pinagkakautangan niya, halimbawa mayroon pong dumating na sinabi niya sa atin, halimbawa o sinabi niya sa inyo na nagkakautang sa amin si Pulan at ito yung kasunduan namin na nagkakautang siya ng ganitong halaga, so hindi pa niya ito nabayaran bago siya pumanaw o di kaya ay mamatay. So, kukunin yung pambayad mula doon sa kanyang kayamanan. Ayan. Then, pang-apat ay ang al-wasiyatul jaiza wa hiya ma kanat bithuluthi fa aqal. Ayan. Ni ghairi waris. Ayan. Ang pang-apat, pagkaraan ng pangatlo, ay ang pinapahintulutan na habilin o paghahabilin. Ayan. So, ito po yung binanggit natin kanina. At yun ay ang ikatlong bahagi o mas maliit para sa hindi tagapagmana. So ang qualified po dito ay hindi tagapagmana. Kaya nga po siya naghabilin dahil hindi magmamana yung mga taong ginusto niyang habilinan ng bahagi ng kanyang kayamanan. Kasi kung tagapagmana naman sila, ay hindi na niya kailangan maghabilin dahil sila naman talaga yung maghati-hati doon sa kanyang pamanang naiwan. Ayan. So yun po yun. No? Last but not the least, ayan, al-irth ay taqsimut tarika yuqaddamu minhu al-fard thumma at-ta'sib thumma ar-rahim. Ayan. So ang panglima na yugto o panglimang antas na gagawin natin ay ang pagmamana. So ito na. Ibig sabihin ang paghahati sa naiwan. Uunahin dito ang fard. Ayan. Nakatakdang bahagi, yung fixed na bahagi o shares. Ayan. Pagkaraan ay ang ta'sib, yung natirang bahagi para doon sa mga magmamana ng natira. Then pagkaraan ay ang rahim, malapit na kamag-anak. Pero yung malapit na kamag-anak ay magmamana lang yan kapag walang mga tagapagmana ng ta'sib. Ayan. At kapag may natira, yung mga ta'sib naman, ashabut ta'sib, magmamana lang din sila kapag may natira, pagkaraan kunin mula sa kayamanan yung fixed na mga bahagi o itinakdang mga bahagi ng bawat taga-pagmana. Ayan. So, ganun po yun, no? Saka na palang mangyayari ngayon yung paghahatian ng kayamanan after ng pang-apat. Ayan. So, kailangan pairalin muna natin yung 5. Ibig sabihin, pagka may namatay, may yumao, so yung paghahanda sa kanyang bangkay, mula pagligo hanggang sa libingan, pagkakagastusan yun, so kukunin mula sa kanyang kayamanan. Then ikalawa, yung mga karapatan na nakaugnay sa kanyang mga ari-arian, so babayaran, ayan, mula sa kanyang kayamanan. Ikatlo, yung mga karapatan na nakaugnay sa kanyang responsibilidad bilang isang Muslim, bilang isang mamamayan, halimbawa ng zakat at ng hajj, ayan, kay Allah, no? Tapos yung kanyang pagkakautang sa kanyang kapwa, ayan. So, yun ang pangatlo. Then pang-apat ay kung mayroon siyang habilin, kung naghabilin siya ng takdang halaga ng kanyang kayamanan na ibibigay sa kanyang mga taong gusto, kukunin din doon. Then pagka nakuha na ang 4 na ito at yung naging net doon sa kanyang kayamanan, yung malinis na, nakuha na lahat, yun ngayon ang paghahati-hatian ng kanyang mga tagapagmana, mga kwalipikadong
mga tagapagmana. Maring sumagi sa isip natin, paano kung walang natira pagkaraan tanggalin yung apat na yan? Ayan, so wala na pong mamanahin yung mga tagapagmana dahil walang natira sa naiwan ng yumao. Ayan, so mahalagang punto po yun, no? Aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan. So ngayon po, paraan ng paghahati sa naiwan. Ito po yung halimbawa na ating ibibigay at ang halimbawa na rin ito ay babalik-balikan natin sa mga sumusunod na aralin natin. Ayan. So ano nga ba yung halimbawa? Magbigay po tayo ng halimbawa para po maintindihan natin. Una ay halimbawa, yumao si Abdullah at nakapag-iwan siya ng isang bahay. Mayroon siyang bahay si Abdullah na yumao. Tapos mayroon siyang sasakyan, mayroon ding lupa, mayroon din siyang negosyo. So apat na ari-arian ang kanyang naiwan. Ayan. Then, at ang naiwan niyang pamilya ay sila, ayan, tatay, nanay, asawa, anak na lalaki, anak na babae. So 5 ang kanyang naiwan na pamilya. Ayan. Na buhay. Yung kanyang mga naiwang buhay na pamilya. Tandaan po natin na buhay na pamilya. Hindi po yung patay. Kasi hindi po kasama sa magmamana yung mga namatay na. Ayan. Bago mamatay yung taong magpapamana. Ayan. So halimbawa, ang buhay na naiwan niya ay ang kanyang tatay, ang kanyang nanay, ang kanyang asawa, ang kanyang anak na lalaki, at yung kanyang anak na babae. Ayan. Then, magbigay po tayo ng senaryo para po mas maintindihan natin. So ito po, no, mayroon po tayong naka-table dito na senaryo, ayan, para mas maintindihan po natin. Naiwan, bahay, sasakyan, lupa at negosyo. So bigyan po natin ng halaga. Halimbawa lang ito. Ang halaga ng kanyang bahay ay 500,000. Ang halaga ng kanyang sasakyan ay 300,000 pesos. Ang halaga ng kanyang lupa ay 450,000 pesos. Ang halaga ng kanyang negosyo ay 600,000 pesos. Halimbawa lang po ito. So ang total ng halaga ng kanyang ari-arian ay 1,850,000 pesos. Ayan, so almost 2 million. Dito sa kasunod na slide, 5 karapatan na nakaugnay sa naiwan. Naglagay din po tayo ng halaga. Una, gastusin sa paghahanda ng kanyang bangkay. So halimbawa mula sa pagligo, pagbalot, pagpapabango, ayan, then yung pagdala sa kanya sa libingan, paghukay ng libingan, yung ginastos doon halimbawa ay nagkakahalaga lahat-lahat ng 20,000. For example lang yan. So tatanggalin ngayon yung 20,000 doon sa 1,850,000. Tatanggalin yung 20,000 doon. Ayan. Then ikalawa ay utang ng mga ari-arian niya. Halimbawa yung bahay niya ay nagkakautang pala ito. Hindi niya na fully paid yung kanyang bahay. So may utang pa siyang 100,000. Ayan, doon sa kanyang bahay. Bago niya tuluyang mabuo ang kabayaran nito. So tatanggalin din yung 100,000 doon sa 1.8 million. Ayan. Then yung sasakyan niya, for example, ay mayroon pang kulang na 50,000 bago niya ma-fully paid. So tatanggalin din yung 50,000, ayan, mula sa 1.8. Ayan. Then yung lupa, mayroon siyang kulang na 150,000. So tatanggalin din yung 150,000, ayan, na doon sa 1.8 na kanyang kabuuan ng kanyang naiwan. Ayan. Din yung kanyang negosyo ay mayroon din siyang kulang halimbawa doon sa kanyang maring halimbawa ay umuutang siya ng mga stock, tapos mayroon siyang kulang doon sa kinukuhanan niya ng mga stock at hindi niya nabayaran, dinatnan na lang siya ng kamatayan. So nagkakahalaga ito ng 140,000. So kukunin din ito sa 1.8 million. Ayan. Then, ikatlo ay utang niya sa kanyang mga tungkulin. Ayan. So halimbawa, hindi siya nakapag-hatch. Ayan. So ang Hajj halimbawa ay 350,000. So kukunin doon sa 1.8 million yung 350,000 para po maipag-Hajj. Ayan, maisagawa yung Hajj para sa kanya ng isa sa kanyang pamilya na nauna nang nakapag-Hajj. Ayan. Then o di kaya zakat. Tapos ang halaga pala ng kanyang zakat na dapat ibigay ay 25,000 for example. So babawasin din yung sa 1.8 million. Then yung utang niya sa ibang tao, halimbawa mayroon siyang pinagkakautangan ng 200,000. Ayan. So babayaran din po yung 200,000 mula doon sa 1.8 million. Ayan. So ang total ng mga karapatan na dapat kunin sa kanyang ari-arian ay 1,010,000. So 1,010,000 ang kukunin doon sa kayamanan na kanyang naiwan. Ayan. So, bukod pa doon, ang pang-apat, kasi hindi pa nagtatapos hanggang doon lang din sa pangatlo, ay para kay Ahmad. For example, naghabilin siya ng ikatlong bahagi para sa 2 tao. Para kay Ahmad ay 140,000,
Para kay Muhammad ay 140,000, bigyan sila ng tag 140,000. Itong dalawang taong ito. Ayan, naghabilin siya na hatiin sa kanila yung ikatlong bahagi, yung buong ikatlong bahagi ng kanyang yaman. So, ano po ang mangyayari? Ibig sabihin ay yung 1.8 million, babawasan natin ng 1,010,000. So, ang matitira ay 840,000. So, yung 840,000 ay divided by 3, ikatlong bahagi. So, ito na ngayon yung kukunan ng ikatlong bahagi ng kanyang yaman. Ayan. So, yung ikatlong bahagi ng 840,000 ay 280,000. Na yung 280,000, yan yung paghahatian ni Ahmad at ni Muhammad na tag 140,000 sa kanila. Ayan. So, yun nga, no? 840,000, bawasin mo yung 280,000, naging 560,000 na lamang ang natira. So, sa 1.8 million, 1,850,000 ng taong yumao, ang net, ang natira, ang naging malinis lang doon ay 560,000. At yung 560,000 na yan, yan ngayon ang mapupunta sa kanyang mga tagapagmana. Ayan, sa mga tagapagmana niya. Sila yung ikalima. So halimbawa kasi buhay yung kanyang nanay, buhay yung kanyang tatay, yung kanyang asawa, at yung anak na lalaki at yung anak na babae, so sila ang maghahati-hati doon sa 560,000. At may kanikanya, ayan, may kanikanyang sukat ang kanilang hati doon sa 560,000, at yun ay inshallah sa susunod nating mga pag-aaral ay makukuha din natin, mapag-aaralan din natin kung paano nga ba particular na hati ng nanay, hati ng tatay, hati ng asawa, hati ng anak na babae, hati ng anak na lalaki. So mapag-aaralan din natin. So hanggang dito na lamang. Ayan, aming mga minamahal na kapatid, magulang, mga mag-aaral sa pananampalatayang Islam. Inshallah, wag po kalimutan sagutin ang ating post test. Ayan, doon nakapost po ito doon sa ating Google Classroom. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.